Napapanood nyo sa inyong mga TV screen, yung mga labi ni dating AFP Chief General Angelo Reyes na ipinapasok na po sa loob ng St. Ignatius Church. Okay? At matatandaan na si General Reyes po, mga kapatid, ay nagpatiwakal matapos nga po siya ay masangkot sa mga katiwalian na ginagawang investigasyon sa Senado. At ngayon nga po, ito na ang naging resulta at hindi niya po siguro matanggap-tanggap yung nangyari, yung mga pang-iinsulto di umano na ginawa sa kanya, kaya napakitiwakal siya a few days ago. At mamaya-maya lamang masasaksiyan natin siguro yung pagpunta sa libingan ng mga bayani na kung saan doon ho, mga kapatid, ay magkakaroon ng tinatawag na 21 gun salute. Okay. Okay? At sa ngayon po, nakikita natin sa ating mga screen, okay, kabababa lang po nung ataol ni General Angelo Reyes at meron po nakalatag doon na bandila. Yan po ay in-offer po ng ating AFP matapos po nga hilingin doon sa mga kamag-anak kung okay sa kanila magbigay ng military honors para doon sa imaong general. At pumayag naman po yung mga kamag-anak ni Reyes. At ngayon nga po ito, full military honors po ang binibigay po kay General Angelo Reyes. At inyo po makikita mga nakapaligid po, yan po yung mga matataas na opisyal ng AFP. At ang pagkakaalam ko po, pag mga ganon, ay mga malalapit na kaibigan o dili kay mga mista ni Reyes, ang mga nagbo-volunteer o inilalagay dyan na magsisilbing mga pallbearers. Ano po? At nakikita nyo po, nakasuot sila ng puting uniforme. Yan po ay gala uniform kung tawagin. Yan po yung ginagamit ng mga uniforme kung sakali mayroong mga special occasion tulad nito. Okay? At yan po, may mga nakasunod. At siguro, yan ay mga kakilala at kamag-anak. Karamihan sa kanila, medyo may edad na yun, may mga puti pang buhok. At mga senior citizen po siguro yan. At kasunod niyan, andun po yung mga well-wisher siguro or dili kayo yung mga nagikiramay sa kanya. Okay? At mukhang kamukha ni Gloria yun, hindi? Okay. So, yan, mga kababaihan, sunod-sunod, pumapasok po sila sa simbahan. At maya-maya po, sa mga susunod na minuto, babalikan po natin yung mga kaganapan dyan sa loob ng St. Ignatius Church sa ginagawa pong full military honor sa paglibing maya-maya ng konti ng mga labi ni dating AFP Chief General Angelo Reyes. Maraming salamat po. Ang bawat reklamo may katapat na solusyon. Ito ang itimbre mo kay Tulfo, isang soft drinks dealer na tambakan sa Santa Cruz, Manila ang inireklamo. Itinambak daw sa daan ang mga case ng soft drinks at alak sa kalye. Kaya tuloy, wala nang madaanan ng mga sasakyan at residente roon. Pinuntahan ko mismo ang lugar para alamin ang kanilang sitwasyon doon. Narito, panoorin niyo po. Mga kapatid, ito yung inireklamo na nakakaharang at wala nang madadaanan. Okay? Una mga yon, ito yung tinatawag sa ating isa pa sa mga reklamo na dapat matugunan ng Manila City Hall. Wala na, inuwi pa na yung buong kalsada. Wala na madadaanan. Ayan, no? Tugunan mo. Matindi. Kumbaga, pag-aari nila yung kalsada, wala na. Pati yung nandun. Kaya bukas pa-action na natin to sa Manila City Hall. Tingnan natin kung a-actionan ba talaga ito ng Manila City Hall o hindi. Okay. Para aksyonan ang problemang ito, kausapin natin si Engineer Armando Andres, ang head ng City Engineering Department ng Manila City Hall. Magandang umaga po, sir. Magandang umaga po, Mr. Tulfo. Sir, nakita niyo po yung sa video, yung sa kalye, ang dami pong mga tambakan ng soft drinks at halos wala na pong madaanan yung mga sasakyan. Ako po mismo, nasaksiyan ko po kung gaano kakitid na po yung daan, paano po kung nagkaroon ng emergency tulad ng sunog, hindi na po makakadaan yung fire trucks. Ganito po, natanggap ko po yung reklamo kanina at pinapupuntahan ko na sa tao ko. Yung pong mga soft drinks na nasa kalye, papatanggal po natin agad. Kailan po? Yung, hindi po, pupunta po yung mga tao ko, yung mga permanent structure po na nakaharang sa kalye. Okay. Ibigyan po natin ng 3 days to remove para maalis nila yung mga gamit. 3 days? Pero yung mga soft drinks po, papatanggal natin agad. Kailan po matatanggalan? 3 days, meaning hanggang Lunes pa po? Hindi po, yung mga case po ng mga soft drinks, Okay. papupuntahan ko po agad ngayon. Okay. Yung mga permanent structures po, bigyan namin ng 3 days. Okay. So yan po yung maasahan namin sa inyo, engineer, yung inyong pangakong yan. Opo, maasahan niyo po. At dahil nakakasagabal nga, wala nang madaanan eh. Nakita ko nga. I'll tell you what. Actually, kaya na yung isa sa mga nagsumbong dyan, mataas na opisyal ng MPD.
bagamat siya po'y malaking tiwala niya kay Mayor Lim, kaso sabi niya yung mga bata raw ni Mayor Lim mukhang hindi ata umaaksyon. Kaya siya po'y lumapit na sa itinbim mo kay Tulfo. At sabi nga niya, naitawag na raw niyan sa City Hall, may mga pumunta na nga raw mga tauhan ninyo, kaya lang nung pag-alis, mukhang may bit ata ng mga soft drinks, pauwi. Kaya hindi na masara-sara. Pero nangako kayo, sir, na masasarayan. Ngayon pa lamang po, kami nagpapasalamat na sa inyo, sir, sa inyong pangako na hindi mapapako. Ano po, sir? Opo, action na po natin agad yan. By Monday, sir, tapos na lahat ng problema dyan. Opo, yung mga, yung mga cases ng mga soft drinks, ngayon Opo. po, papatanggal natin. At yung mga permanent structure, 3 days po, sabi nyo. So pag 3 days, Monday o Tuesday. Babalikan po namin next week yung mga permanent structures. Issue na po namin ng notices yan. Mabuhay po kayo, sir. Salamat po. Opo, salamat po. Gandang araw po, sir. Opo, salamat po. Okay, para sa inyong mga reklamo o suggestion sa amin, ipadala niyo po ito sa itimbre mo kay tulfo@gmail.com o mag-text sa 0949-461-6064. Police report ulit tayo. Umabot sa halos 1 milyong pisong halaga ng mga ari-arian ang nasunog sa isang apartment building sa Pasig. Pati mga business establishment sa ground floor ng paupahan na damay din. Ibalita mo, Alexa Reyes. Napaiyak na lang sa sobrang takot si Rosalie Highgood nang masunog ang tinitirahang apartment unit sa Countryside Village, Barangay Santa Lucia, Pasig City bandang alas 3 ng madaling araw. Hindi ko alam, kala ko mamamatay na kami. Madilim ni, usok ni. Sinasabing nagsimula ang sunog sa laundry shop na nasa ibaba lang ng kanilang apartment unit. Masama naman ang loob ng may-ari ng apartment na si Aling Rosario. Bukod sa matagal na raw na hindi nakakabayad ng may-ari ng laundry shop, hindi pa raw sila nasabihan na nasusunog na ang apartment. Kaya sabi ko, naku, palagay ko talagang silang nagsunog nun eh. Inano yung kuryente. Nang hihinayang naman si Teresita Espiritu matapos matupok ng apoy ang kanyang tindahan ng school supplies. Actually, nagulat ako kasi undoy, as in wala rin natira dun sa tindahan namin na eto na naman, panibago na naman problema to. Katabi niya ang umiiyak na anak na si Charmaine na hinahanap ang aso niyang naiwan sa loob ng bahay. Nandiyan lang nagtatago. Or baka nakalabas na. Wala ba kayong napansin na lumabas? Alas 4 ng madaling araw nang ideklarang fire out ang sunog. Yung termino na faulty electrical, siguro electrical overload or misuse of electrical appliance. So sa ngayon, under investigation yung cause. Tinatayang nasa 1 milyong piso ang naabong ari-arian mula sa sunog. Alexa Reyes, News 5. Kalabos ng isang tatay sa QC dahil daw sa pangre-rape sa sarili niyang dalagitang anak. Bukod sa pangahalay, adik rin daw sa droga ang suspect at nambubugbog pa ng asawa. Ibalita mo, Ryan Ang. Sa sama ng loob, inumpog nila ng lalaki ito ang ulo sa pader matapos ang kusaang ng gahasa sa kanyang 13 anyos na anak. Ayon sa biktima, impyerno raw ang dinanas niya mula sa ama sa loob ng mahigit 6 na taon. Nagalaw po ako. Hinahawakan po yung masiselang bahagi ng katawan ko po. Binubugbog din po ako. Pinapahawakan po sa akin yung niya. Isang gabi po, nagising na lang po ako. Nasa bibig ko na po yung niya. Dahil sa takot at kahihiyan, tinisalan daw ng biktima ang ginagawa ng ama. Mula pa noong 7 taong gulang pa lang siya. Nangagalaiti naman ang ina ng biktima. Bukod daw kasi sa kawalang yaan sa anak, sabi ni Mrs., adik pa raw mister. At pag nakatira, siya ang ginagawa niyang punching bag. Sa akin, walang problema. Kahit anong gawin niya sa akin, di ba? Sobrang baba ako na. Pero gawin niya sa anak ko, hindi ko kaya. Kahit ganito lang ako, hindi ko kaya. Aminadong suspect sa pagiging adik at pagugulpi, pero tinatanggi niyang ni-rape ang anak. Ginagawa ko yung pagdadagdali sa trabaho ko, kailangan ng maliksi. Wala po akong nire-rape. Kasi po mga galit sila sa akin dahil nga yung nasasaktan ko yung asawa ko. Siguro yung anak ko masama ang loob sa akin. Desidido naman ang biktima na kasuhan ng child abuse at statutory rape ang ama. Ryan Ang, News 5. Pabago-bago ang panahon. Nakakatakot ang suddenly. Bigyan ang inyong anak ng dagdag proteksyon. Magsilin para protektodo siya sa anumang suddenly.
Mamaya sa nag-iisang telegrande sa telebisyon. Pagkatapos makatakas, nagtangkang magtago si Duan Yu sa poder ng mga kababaihan. Sino ang lalaking yon? Ang lakas ng loob niyang umakyat dito. Ako po si Duan Yu. Ha? Isa kang duwan? Opo. Isa ka palang walang modong tao. Kaya, puputulan muna